pangungusap at di pangungusap o parirala. Pangungusap. Ito ay lipon ng mga salita na buo ang diwa. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos ng may tuldok, tandang pananong o tandang padamdam. Meron din itong simuno at panaguri. Pangungusap ay lipon ng mga salita na buo ang diwa. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos ng may tuldok, tandang pananong o tandang padamdam. Meron din itong simuno at panaguri. Halimbawa, ang mga ibon ay lumilipad. Ang pangungusap ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na simuno. Ito ay pangalan o panghalip na pinag-usapan sa pangungusap. Ang simuno ay pangalan o panghalip na pinag-usapan sa pangungusap. Ang ikalawang bahagi ng pangungusap ay tinatawag na panaguri. Ito ay nagsasabi tungkol sa pinag-usapan. Ang panaguri ay nagsasabi tungkol sa pinag-usapan. Halimbawa, ang sanggol ay malakas umiyak. Ang simuno sa pangungusap na ito ay ang sanggol, dahil ito ay ang pangalan na pinag-usapan sa pangungusap. At ang panaguri ay malakas umiyak, dahil ito ay nagsasabi tungkol sa pinag-usapan. Iba pang halimbawa ng mga pangungusap ay si nanay ay naglalaba tuwing Sabado. Si nanay ay naglalaba tuwing Sabado. Ang pangungusap na ito ay nagsasalaysay. Tulong! Tulong! May sunog! Ito ay isang pangungusap na may matinding damdamin. Saan ka nakatira? Ito rin ay isang halimbawa ng pangungusap na nagtatanong. Itapon mo ang basura. Ito rin ay isang pangungusap na nag-uutos. Ang mga bisita ay kumakain. Ang mga bisita ay kumakain. Ito ay isang pangungusap na nagsasalaysay. Naglalaro ang mga bata sa parke. Naglalaro ang mga bata sa parke. Ito rin ay isang halimbawa ng pangungusap kung saan ito ay nagsasalaysay. Parirala o di pangungusap. Parirala o di pangungusap. Ang tawag sa mga salita na hindi buo ang diwa. Ang tawag sa mga salita na hindi buo ang diwa. Halimbawa, ang ate, ang bata, si ate, dahil masakit. Uulitin ko, ang bata, si ate, dahil masakit. Kapang halimbawa ng parirala o di pangungusap. Ngunit walang pera. Sina nanay at tatay. Sina nanay at tatay. Ang papel. Ang papel. Aso at pusa. Aso at pusa. Noong isang taon.
noong isang taon. Pumupunta siya sa. Ito ay mga parirala at di pangungusap dahil hindi buo ang kanyang diwa. Walang simuno, walang panaguri. Tukuyin kung ang lipon ng mga salita ay pangungusap o di pangungusap o parirala. Tukuyin kung ang lipon ng mga salita ay pangungusap o di pangungusap o parirala. Ang mga isda ay lumalangoy sa dagat. Ang mga isda ay lumalangoy sa dagat. Pangungusap o di pangungusap? Pangungusap. Ano ang kinakain mo? Ano ang kinakain mo? Pangungusap o di pangungusap? Pangungusap. Ang kalabasa. Ang kalabasa. Pangungusap o di pangungusap? Di pangungusap o parirala. Ay mabait at masipag. Ay mabait at masipag. Pangungusap o di pangungusap? Di pangungusap o parirala. Aray, ang sakit! Aray, ang sakit! Pangungusap o di pangungusap? Pangungusap. Dahil nawala ang. Dahil nawala ang. Di pangungusap o parirala. Thea, maghugas ka ng pinggan. Thea, maghugas ka ng pinggan. Pangungusap o di pangungusap? Pangungusap. Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Pangungusap o di pangungusap? Pangungusap. Marunong kumanta si Janjan. Marunong kumanta si Janjan. Pangungusap o di pangungusap? Pangungusap.